Manong bayad po. Inabot ni Azana ang 10 piso na barya sa driver at bumaba ng tricycle. Masyado nang sumasakit ang paa ni Azana kung kaya't napilitan itong sumakay sa tricycle ng 1 kilometro pa ang layo ng tinutuluyan niya. Salamat, Miss Beautiful. Pasasalamat pa nito sa kanya at kumindat pa. Nakaramdam ng kilabot si Azana kung kaya't agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad. Sa takot ay hindi na rin halos napansin ni Azana ang mga tambay sa labas na malapit lamang sa kanilang lugar. Tita, kamusta na po ang pakiramdam ni Lola? Bungad na tanong ni Azana matapos dumaan sa eskinita at makapasok sa kanilang maliit na tahanan. Kung tutuusin, ay mahirap ang galaw nila sa bahay. Kailangan pang yumuko upang hindi mauntog. Ano pa nga ba? Ayan, palala ng palala ang sakit. Sagot ni Lynn na kanyang tita na para bang hindi nito sariling ina ang tinutukoy. Kinapa ni Azana ang kanyang bulsa at inabot ang 50 sa tita upang bayaran ang pagbabantay nito sa maghapon. Tita, pasensya na po ah. Ito lang po munang may aabot ko sa inyo. Paumanhin ni Azana at inabot ang 50 pesos. Nakarinig pa si Azana ng masasakit na salita bago tuluyang kunin ng kanyang tita ang 50 sa kanyang palad at umalis upang bumili ng sigarilyo. Hinawi ni Azana ang kanyang buhok gamit ang kanang palad at nilapitan ng kanyang lola na kasalukuyang nakaratay sa kama. Lola, umupo ka muna po para mapakain na kita. Mahinahon na sambit ni Azana at inalalayang makaupo ang matanda. Salamat, apo. Nahihirapan na sabi nito kay Azana. Mistula namang napawi lahat ng pagod at hirap na nararamdaman ni Azana dahil sa linyang binitawan ng kanyang lola para sa kanya. Wala po yun, Lola. Kapag malakas na kayo, papasyal tayo sa mga lugar na gusto mong puntahan. Malawak ang ngiti ni Azana at niyakap ang kanyang lola bago tuluyang pinakain. Matapos itong pakainin, ay pinainom niya na rin ng gamot at binantayan hanggang sa tuluyang makapagpahinga bago nilinis ang kalat sa kanilang munting bahay na tinutuluyan. Sino po yan? Tanong ni Azana dahil walang tigil sa pagkatok ang taong nasa labas. Halos katatapos lang din ni Azana sa gawain at magpapahinga na siya dahil 10:00 na rin ng gabi nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Siguro naman, may pambayad ka na ngayon, no? Bungad na tanong ng ginang na si Lolita na nagmamay-ari sa bahay na kanilang tinutuluyan. Pwede pa po bang humingi ng konting palugit? Katatapos ko lang po kasing bayaran ng bills at kalalabas lang din po ni Lola sa ospital. Nakayukong paliwanag ni Azana dito. Aber, kasalanan ko pa yon. Pare-parehas lang tayo nangangailangan ng pera dito. Masungit at nakataas ang isang kilay na saad ni Lolita sa kanya. Pasensya na po pero wala pa ako maibibigay sa inyo ngayon. Muling paumanhin ni Azana dahil miski ang alkansya niya ay wala na ring laman. Kung wala ka rin namang maibibigay sa akin pera ngayon, mas mabuti pang lumayas na kayo maglola dito. Utos nito sa kanya. Balak pa sana ni Azana makiusap nang sakto na dumaan ang kanyang tiyahin sa likuran ni Lolita. Bigyan mo ng konti pang palugit ang batang yan, Mare. Usal ni Lynn matapos tapakan na upos ng sigarilyo sa sahig. Mare, hindi naman pwedeng palagi na lang. O ito na, ang bayad sa bahay. Putol ni Lynn sa sasabihin ni Lolita at inabot ang pera. Nako, pasalamat ka Azana at may mabait kang tiyahin. Kung hindi, sa kangkungan kayo pupulutin ng lola mo. Sermon pa ni Lolita at naglakad pa alis. Tiya! Habol ni Azana sa tiyahing naglakad na rin pa alis. Maraming salamat. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Hayaan nyo at baka sa makalawa ay mabayaran ko na rin ang pera na binayad mo sa bahay. Wala kang mapapala kahit pa magtrabaho ka sa araw at gabi. Mamamatay ka na lang pero hindi mo pa magagawang bayaran lahat ng pinagkakagastusan mo. Ngumisi si Lynn at tiningnan si Azana mula ulo hanggang paa. Meron naman po kahit maliit ang kita. Nakabili nga po ako ng gamot ni Lola eh. Huwag ka nang pumasok sa trabaho mo mamaya.
sumama ka sa akin bukas ng gabi at sisiguraduhin ko na triple ang perang matatanggap mo. Saad ni Lynn at hindi na siya hinintay pang sumagot dahil tuluyan na itong umalis. Nagtataka man, ay bumalik na rin si Azana sa bahay at sinara ang pinto bago humiga sa sahig na may latag na karton at banig. Susunod ba ako sa gusto ni Tia? Tanong ni Azana sa sarili na hindi mapakali. Sa katunayan ay may punto ito. Halos bumagsak na rin kasi ang katawan niya sa kakatrabaho ngunit wala pa ring improvement. Palibhasa ay ulila siyang lubos sa mga magulang at ang kanyang lola lang ang nagpalaki sa kanya at kinikilala niyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagkaroon ito ng malubhang sakit. Sa huli, ay nagpasya si Azana na wag na munang tumuloy sa trabaho. Pagdating ng 1:00 na madaling araw upang magtrabaho sa gasoline station. Tita, pwede po ba ako magpalit? Hindi po kasi ako sanay sa ganitong suot. Tanong ni Azana at tiningnan ang suot na halos pumutok ang kanyang dibdib sa pagka-fit. Huwag ka nang maraming reklamo Sagot lang ni Lynn bago sumakay sila ng tricycle. 7:00 na rin ng gabi at hindi na rin siya pinayagan pa ng kanyang tiyahin na pumasok sa kanyang morning shift upang maging fresh siya tingnan. Walang kaide-ideya si Azana kung saan siya dadalhin ng kanyang tiyahin, pero masama ang kanyang kutob. Ito, bayad. Usal ni Lynn sa driver bago sila sabay na bumaba ng dalaga. Nilibot naman ni Azana ang paningin sa lugar, ngunit hindi siya dito pamilyar. Halos ngayon lang siya nakapunta sa lugar na ito, kahit pa matagal na siya nagtatrabaho sa syudad. Bilisan mo maglakad, huwag kang patanga-tanga dyan Saway ni Lynn sa kanya at sumenyas na maglakad palapit sa gawin nito. Tumango naman si Azana at agad na sumunod sa likod ng kanyang tiyahin. Maglalakad-lakad pa sila at pumasok sa mapunong lugar. Tita, natatakot na banggit ni Azana at humawak sa laylayan ng suot itong damit dahil sa bouncer na sa magkabila nilang gilid. Kasama ko siya, sabi lang ni Lynn at tuluyan na silang pumasok sa loob at kasabay ng pagsara ng bakal na pinto. Bitiwan mo ang damit ko, subukan mo lang na mapunit yan, talagang tatabahan ka sa akin. Singhal ni Lynn sa kanya dahilan para agad siyang bumitaw. Bumungad kasi sa kanila ang nagkukumpulang mga tao at sugalan sa bawat nadaraanan nila. Bahagya pa si Azanang napaiwas ng tingin nang mapansin ng ilang tao sa loob na ginagawa ang hindi kanais-nais na bagay. Tita, uwi na po ako, sabi niya dahil sa bawat hakbang na kanilang ginagawa ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Oras na para makapasok ka na dito. Azana, wala na tong atrasan. Mistulang ng lamig si Azana sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Lynn sa kanya at pag-iiba ng tono ng boses nito. Hi dear, may bago ka atang kasama ngayon. Tanong ng isang lalaki matapos salubungin si Lynn at binalingan ng tingin si Azana sa likuran nito. Kailan ba ka magdadala ng luma dito, Raul? Balik tanong naman ni Lynn at ngumisi bago binalingan si Azana at hinawakan sa braso. Bilisan mo maglakad. Utos ni Lynn at halos kalad ka rin si Azana papasok sa isang VIP room. Ang kaninang takot at curiosity na nararamdaman ni Azana ay lalo pang nadagdagan nang bumungad sa kanya ang mga babaeng nakasuot ng mga hindi kaaya-ayang damit. Tita, anong ginagawa natin dito? Tanong ni Azana pero hindi na nakasagot si Lynn sa tanong nito nang bumukas na ang pinto ng VIP room at isa-isa silang pinalabas. Nagtataka man ay wala si Azana nagawa kung hindi ang sumunod sa mga babae na nasa kanyang unahan. Nagtaka rin si Azana dahil ang kaninang mga taong nagsusugal ay halos nagtipon-tipon malapit sa isang stage kung nasan sila ngayon. 500,000. Offer ng isang may katandaan at pinakita ang karatula. He said, 500,000. Meron pa bang iba? Tanong ng lalaking may hawak na mikropono. 570,000. Sigaw ng isang lalaki pa sa gawing kanan.
Ngunit may nag-offer pa ng mas malaki hanggang sa umabot ang presyo ng 1,000,000. Doon lang ni Azana napagtanto na hindi isang simpleng trabaho ang pinasok niya. Kitang-kita ng dalawang mata ni Azana ang paglapit ng lalaki na nag-offer ng 1,000,000 sa babaeng nakatayo sa stage at hinila ito pababa bago sumunod ang isang babae sa kanilang pwesto. "Azana!" Singhal ni Lynn sa dalaga na akma itong tatakbo, pero agad itong napigilan ng bouncer at mahigpit na pinigilan sa braso. "Ano ba? Pakawalan niyo ako!" Untag ni Azana at pilit na kumakawala sa mga kamay nito. "Bitiwan niyo siya, ako nang bahala kumausap sa kanya." Utos ni Lynn na agad sinunod ng dalawang lalaki na parang kumain ng 3 tao sa laki ng pangangatawan ng mga ito. "Tita, hindi ko maintindihan. Ba't mo ko dinala sa lugar na to?" "Hindi ba't kailangan mo ng pera? Ito na ang sagot sa problema mo." Napatawa ng mapakla si Azana. "Tingin niyo po ba solusyon to sa problema ko? Ang ibenta ang sarili ko? Kung nakakaya na sikmura mo na ibenta ang sarili mo, pas ako hindi." Matapang na singhal ni Azana. "Hindi mo katulad, tita. Malinis ako at hindi katulad mo na padumi." At bago pa man matapos ni Azana ang sasabihin, ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Lynn. "Sa tingin mo ba ginusto ko rin na pasukin na ganitong klaseng trabaho, ha? Bakit hindi mo tanungin ang pinakamamahal mong lola kung bakit ako napunta dito?" Usal ni Lynn at mahigpit na hinawakan ng magkabilang braso ng dalaga. Sa sobrang kasakiman niya sa pera, pati sarili niyang anak na gawa niya ibenta. Singhal pa ni Lynn. "Hindi yun magagawa ni Lola. Pero nagawa niya na. Kaya ngayon gusto ko iparana sa iyo ang naranasan ko." Ngumisi si Lynn at tinulak si Azana papunta sa stage dahil ito na lang ang huling babae na hindi pa nabebenta. Hindi rin halos magalaw ni Azana ang katawan dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Sa buong buhay niya ay hindi niya naisip na hahantong siya sa ganitong sitwasyon. 2,000,000. Sigaw ng lalaki na may-ari ng local business sa Pinas. 5,000,000. Laban naman ng isa nang may pagnanasa ang mga mata. 7,000,000. Sigaw naman ng isa sa likuran at hindi pa ito natapos hanggang sa tumaas ng tumaas ang presyo kay Azana. Halos nagtatalo na ang mga tao sa loob, pero natigil lang ito nang biglang tumapat ang spotlight sa lalaki na nakasuot ng black business suit at walang ekspresyon ang muka. 2,000,000,000. Sigaw ng host na halos mabitawan ng microphone na hawak at doon na lang natauhan si Azana, ngunit bago pa niya makita ang lalaking bumili sa kanya, ay nakarinig na sila ng malakas na putok ng baril. Hindi ni Azana alam kung saan galing ang putukan, pero hindi niya sinayang ang pagkakataon na yon upang tumakas. Ngunit bago pa man ni Azana magawa ang nais niya, may kung sinong tumakip ng panyo sa kanyang bibig na naging rason ng kanyang pagkahilo. "Sino ka? Sino ka? Tawan mo ako." Nanghihina na sabi ni Azana na parang isang sako ng bigas na binuhat ng kusino at kampante na naglalakad habang nakikipagpalitan ng putok ng baril ang iba. "Malalaman mo rin kung sino ako." Huling narinig ni Azana bago siya tuluyang nawalan ng malay. Matapos ang gabing yon, ay nagising na lang si Azana sa hindi pamilyar na lugar. Magulo, makalat, ang paligid na parabang nalipasan ng panahon kung ituring ang lugar. "Pakawalan mo na ako, sabi eh. Ilang beses ko masasabihin sa'yo na wala kang mapapala sa akin." Untag ni Azana habang pilit inaalis ang posa sa kanyang kamay. Ilang araw na siya dito nakakulong sa isang abandonadong lugar kasama ang mga armadong lalaki na nagbabantay sa kanya. Subukan mo hindi tumahimik at pasasabugin ko yung bibig mo. Pagbabanta ng isang lalaki sa kanya at tinapon ng pagkain na pilit sinusubo sa kanya. "Oras na makalabas ako dito. Sisiguraduhin ko ipapadakip ko kayo sa mga pulis, na intindihan nyo?" Matapang na singhal ni Azana, pero tinawanan lang siya ng mga ito. Ganon din ang dalawa pang lalaki na nasa kanyang tabi. Kahit ang mga pulis walang magagawa para tulungan ka. Usal ng lalaki sa kanyang tabi, ngunit natigil din sa pagsasalita
nang pumasok ang isa pang lalaki na itim ang suot. Ito na ba ang babaeng yun? Tanong ng lalaki sa mga kasamahan na si Gregor. Wari ko ay kahit ikaw ay nagtaka sa tipo ni boss. Sabi ni Seb na tumabi kay Gregor na seryoso ang muka. Bahagya namang napatawa ang dalawang kasamahan ng mga ito, pero sa huli ay nanahimik at hinawakan si Azana sa magkabilang braso at dinala palabas. Saan niyo ba ako dadalhin? Pilit na inaalis ni Azana ang kamay ng mga ito na nakahawak sa kanyang magkabilang braso, ngunit nabigo siya. Alisin niyo yung posas na yan, utos ni Gregor sa dalawang kasamahan. Oops, saan ka pupunta? Nakangiti na tanong ni Seb kay Azana habang hawak siya sa pulsuhan ng kanyang kamay. Mahina namang napaubo si Gregor nang mapansin ang pagbukas ng pinto ng kotse at matalim na tingin ni Caspian kay Seb. Alak lang ang gamot dyan, Gregor. Kampante na sabi ni Seb sa binata habang hinahaplos ang maamong mukha ni Azana. Isakay mo na yung babaeng yan sa kotse. Kung ayaw mo na bala ng baril ang gawin mong chaser. Sabi ni Gregor na ikinaputla naman ni Seb. Hindi man ni Gregor sinabi ang eksaktong detalye, ay alam na ni Seb kung ano ang tinutukoy ng binata. Boss, sakay nyo na yan. At baka makatakas pa. Namumutla na sabi ni Seb at sinamahan ng peke na pagtawa bago sumakay sa driver's seat habang si Gregor naman ay sa tabi nito. Ang kaninang matapang na si Azana ay napalitan ng pagiging tahimik habang tinatago ang kaba sa kanyang kamay. Presensya pa lang kasi ni Caspian ay kakaiba na ang dating. Kahit na nakaupo lang ito at seryoso ang mga mata, ay para ka nitong lalapain ng buhay. Have you eaten already? Halos mapasinghap si Azana na magsalita ito sa kanyang tabi at hinawakan ng kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Pinakain na siya ng mga tauhan mo, boss. Sagot ni Seb habang busy sa pagmamaneho. Tinatanong kita. Muling sabi ni Caspian na para bang walang narinig. Oo, kumain na ako. Kabado at nauutal na sagot ni Azana at hindi siya makatingin sa binata. Good. Naramdaman niya pa ang paghigpit ng hawak ni Caspian sa kanyang kamay at paghawak nito sa kanyang bewang upang sa ganon ay husto silang magkadikit. Sandali pa napatingin si Gregor sa katabi nitong si Seb nang sumipol ito at ngumisi. Hindi naman naglaon ay nakarating na sila sa isang liblib na lugar. Welcome home. Usal ni Caspian matapos nitong buksan ang pinto sa kanyang tapat. Halos walang kabahayan sa lugar na yon at halos puro puno lang ang nakikita niya. Maaari ko bang tignan ang paligid? Nahihiyaman ay nilakasan ni Azana ang loob na nagtanong sa binata. Pumayag naman ito at hinintay siya na makabalik. Kung ako sa'yo, huwag ka na magtangka na tumakas. Hindi mo alam ang kayang gawin ni boss. Sabi ni Seb, nakasalukuyang nakasuot ng black turtleneck. Tinapon ni Seb ang upos ng sigarilyo at kinuha ang isang maliit na bato sa sahig bago ito tinapon. Kailangan ko umalis sa lugar na to. May buhay na nag-aantay sa akin. Parang awa mo na, tulungan mo na ako makatakas. Pagmamakaawan ni Azana kay Seb, lumapit siya dito. Pero bago pa man niya ito magawa, ay naramdaman na ni Azana ang isang mahigpit na paghawak ng kamay sa kanyang braso. Pumasok na tayo sa loob, lumalamig na dito sa labas. Mahinahon man pero may diin sa bawat salita ni Caspian. Labas ako dyan, boss. Nananahimik ako dito. Tapos bigla na lang sumulpot yung babaeng yan. Pagdadahilan ni Seb. Is that true? Tanong naman ni Caspian, malapit sa kanyang tenga, kung kaya't naramdaman niya ang kakaibang kiliti doon. Hindi ko alam kung sino kayo. Pero pwede niyo na ba akong pakawalan at hayaan na makaalis sa lugar na to? Ilang araw na ako nawawala sa bahay at walang mag-aalaga kay Lola. Paliwanag ni Azana na umaasa na magkaroon si Caspian kahit katiting na awa sa kanya. Do you think hayaan kitang umalis? Tanong ni Caspian. Gagawin ko lahat.
Gulat na sabi ni Azana nang maramdaman ang pagtaas ng kamay ni Caspian sa kanyang balikat at agad na palayo. Of course you will. Binayaran kita at ako nang may-ari sa buhay mo ngayon. Sabi ni Caspian at tinaas ang kamay bilang sinyalis na lumapit ang dalawa sa kanya. Dalhin niyo na siya sa loob at ikulong. Utos ni Caspian at naglakad papasok sa malaking mansyon. Narinig pa ni Caspian ang pagsigaw ni Azana at pilit na kumakawala sa hawak ni Seb at Gregor, pero patuloy lang ang binata sa paglalakad. Naglakad si Caspian sa hagdan hanggang sa ito ay tuluyan na makatapak sa ikatlong palapag ng mansyon. Pakawalan niyo ako, sabi! Singhal ni Azana habang pilit siyang dinadala pataas ng hagdan. Halos malula rin ang dalaga dahil sa laki ng mansyon na to at taas ng pagitan sa bawat palapag ng bahay. Habang si Caspian naman ay binuksan ng kortina na nakatabing sa dingding ng malawak na silid na made in glass at iba ay gawa sa pure na marble. Natahimik lang si Azana sa kakasigaw nang binuksan ni Gregor ang kakaibang pinto kumpara sa naunang pinto na kanilang nadaanan. Isa lang mapapayo ko sa iyo. Umayos ka kung gusto mo pang makalabas ng buhay sa lugar na to. Mahinang bulong ni Gregor bago tuluyang nilisan ng silid kasunod si Seb. Do you know who I am? Out of curiosity ay umiling si Azana upang malaman ang katanungan niya na bumabagabag sa kanyang isipan. Humarap si Caspian kay Azana at pinagmasdan ang mukha ng dalaga. Inosente at normal na residente lamang ito at alam niyang hindi nito sinasadya ang pagpasok sa lugar kung saan nangyari ang bentahan. I am Caspian Lee, one of the most and the top criminal in this world. But as you can see, I'm still alive, right? Umupo si Caspian sa malambot na sofa at kinuha ang alak. Hindi ni Caspian magawang lumabas na lungga dahil masyadong mainit ang pangalan niya sa lipunan, lalong-lalo na sa mga kalaban. Don't worry, hindi kita papatayin, so stay calm and sit beside me. Pagyaya ni Caspian at hindi na hinintay pa na makasagot ang dalaga. Muli na namang nakaramdam si Azana ng pagkailang dahil sa kanilang postura. Kasalukuyan kasi na nakaupo siya sa kanang bahagi ng hita ni Caspian kung saan siya nito pinaupo. Binitiwan ni Caspian ang kamay ni Azana at nilagay ang kamay sa bahagi ng maliit na bewang ni Azana na parabang yakap ito. Give it to me, baby. Walang kurap na sabi ni Caspian sa kanya. Anak ng tokwa! Nagpumigla si Azana upang makaalis, ngunit masyadong malakas si Caspian at para lang siyang isang patpat na kawayan at babae na walang lakas upang labanan nito. Just give me one and I will let you go. Desidido na saad ni Caspian kay Azana. Ginagawa niya ito hindi para sa sariling kagustuhan, kung hindi para makapagsimula na ang binata ng bagong buhay. Dinungisa ng kakambal niya ang kanyang pangalan sa mata ng publiko. At isa lang alam ni Caspian na paraan. At iyon ay magkaroon ng anak at tuluyan nitong ibulgar sa mga tao at tunay niyang pagkatao. Nagpapatawa ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Azana na para bang humihingi lang ito ng candy sa kanya. I need your help, Azana. Wika ni Caspian. Masyado siyang nagtiwala kay Chase na kanyang kakambal na gamitin ang sarili niyang pangalan habang nilalabanan ng kanyang sakit. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Pero isa lang alam ko, hindi kita matutulungan. Pagmamatigas ni Azana at kinagat si Caspian sa braso bago ito malakas sa tinulak. Buksan niyo ang pinto! Sigaw ni Azana at napamura. Hindi ko gustong gawin to. Pero kung patuloy kang gagawa ng paraan para makatakas, wala na akong ibang choice kung di ang patayin ka. Saad ni Caspian na napalitan ng pagiging seryoso ang muka at naging madilim ang aura nito. Huwag mo akong patayin. Wika ni Azana at napatigil sa pagpihit ng siradura ng pintuan. I won't do it unless you accept my offer. Sagot ni Caspian at tinutok ang dulo ng baril sa likod ng ulo ni Azana. Papayag lang ako sa isang kondisyon. Hindi magkanda-ugagan na sabi ni Azana at dahan-dahang humarap sa binata. Kung tunay nga na walang paraan para makatakas siya,
at tanging kamatayan lang ang magiging kahantungan niya, ay ayaw niya itong mangyari. Anong klaseng kondisyon? Binaba ni Caspian ang baril at tinapon sa malawak na kama. Napatingin naman doon si Azana at nangingilid ang kanyang luha. Nanginginig din ang kanyang kamay habang nagsasalita. Hayaan mo na ako makuha ang kaparte ko sa pera na pinambayad mo sa akin. Kapalit ng katawan ko at makita ko ang lola ko sa aming lugar. Bumalik naman ang pagiging kalmado ni Caspian at pumayag sa gusto nito. So shall we start? Lumapit si Caspian kay Azana at inangat ang ulo nito. Labag man sa kalooban ay tumango si Azana bilang tugon. I will be gentle. Sabi pa ni Caspian at hinawakan ng magkabilang kamay ni Azana. Boss! Sunod-sunod na katok ni Seb sa pintuan. Hindi naman maiwasan ni Caspian ang mapakunot ng noo. Boss! Hinawakan ni Caspian ang kamay ni Azana at dinala pa upo sa paanan ng kama. Dito ka lang. Utos ni Caspian at walang lingon na naglakad paalis bago binuksan ang pinto. Boss, kailangan niyo tumawid sa kabilang isla. Maraming kalaban na paparating sa lugar natin ngayon. Balita ni Seb at nagpaputok. Paano nila tayo nasundan? Galit na sabi ni Caspian at napamura. Taksi lang 2 yun, boss. Habang nagbiyahe tayo pabalik dito sa mansyon, nakaplano na palang paglusob. Sagot ni Seb at tumingin sa gawing kanan bago muling nagpaputok ng baril. Sinasabi ko na nga ba? Untag ni Caspian at pumasok sa loob bago dali-daling kinuha ang 2 baril. Dali mo na siya sa baybay dagat. Utos ni Caspian sa kanang kamay na si Seb at lumabas ng silid. Ako na bahala sa kanya, boss. Sagot ni Seb at mabilis na naglakad kay Azana na nakasiksik sa kama dahil sa takot. Lumabas si Caspian at dali-daling bumaba ng hagdan bago nagpaputok ng baril nang makita ang 2 papalapit na kalaban. Nagtago si Caspian sa isang gilid nang makita ang isa pa na dahan-dahang naglalakad bago ito hinampas ng baril sa batok at sinipa ang muka. Agad namang lumingon si Caspian sa likuran at sinipa ang mamahaling flower vase papunta sa katawan ng kalaban at nagpaputok ng baril. Boss, hindi ako kalaban! Mabilis na sabi ni Gregor na tinambol ng kaba nang paputukan siya nito ng baril. Mabuti na lang at mabilis siyang napayuko at ang kalaban ang natamaan nito. Kailangan na nating magbadali dahil nakakatiyak ako marami sila at matutodas tayo dito sa bahay. Saad ni Caspian at sunod-sunod na nagpaputok. Sumang-ayon si Gregor sa kagustuhan ni Caspian at tumakbo na rin. Boss, sakay na! Sigaw ni Seb matapos buhayin ng dimaki ng bangka. Agad namang sumakay sina Gregor at Caspian matapos nilang patayin ang ilang kalaban na sumunod sa kanila. Pagod ako ron. Hinihingal na sabi ni Gregor habang nakasakay sa bangka. Mabuti na lang at palaging handa si boss. Sabi ni Seb na halos hindi na matanaw ang lugar kung saan sila galing. Mabuti na rin yun dahil kung hindi, tiyak na gagawa ang mga kalaban ng paraan para masundan sila. Hindi na nila tayo magagawa pang sundan. Siguradong sambit ni Caspian dahil gumawa ito ng bitag at pangpagulo kung saan silang direksyon pumunta. Walang alam ang mga kalaban na sa likod na magubat na parte kung saan naroon ang kanyang mansyon ay may isla pa sa likod nito. Tama nga si Caspian sa sinabi nitong hindi na muling makakasunod pa ang mga kalaban nila at payapa sila nakapagpalaot sa dagat. Here, isuot mo to. Sabi ni Caspian sa kalaliman ng gabi habang patuloy pa rin sila sa biyahe. Wala namang nagawa pa si Azana kundi kusang isuot ang jacket na binigay sa kanya ni Caspian. Malapit na ba tayo? Bumibigat na rin kasi ang talukap na mata ni Azana pero pilit niya lang itong nilalabanan upang sa ganun na hindi siya tuluyang makatulog. Mahigit 5 oras pa. Sagot ni Seb habang nakahanda ang gasolina sa tabi nito. Umupo si Caspian sa tabi ni Azana at tinuro sa dalaga ang kanyang balikat. Magpahinga ka, kaming bahala dito. Hindi, okay lang ako, di pa naman ako inaantok. Pagdadahilan ni Azana na kahit paano'y unti-unting napapalagay ang loob sa 3 kasama. Boss, ako na lang kaya higa sa balikat nyo. Pagod na rin ako eh. Singit ni Seb sa usapan ng dalawa.
Manahimik ka dyan, sabi ni Gregor, na naabala sa pag-idlip dahil sa lakas ng boses ni Seb. Don't mind them. Magpahinga ka na, sabi ni Caspian at inakbayan si Azana nang tuluyan nitong pinatong ng dalaga ang ulo sa kanyang balikat. Bandang 6:00 na rin nang makarating sila sa daungan ng bangka. Sumalubong rin sa kanila ang ingay ng mga tao habang buhat ang balde-balde na isda. Ang daming fresh chika babes dito, no, Gregor? Nakangising tanong ni Seb sa kaibigan matapos itong akbayan sa balikat. Huwag mo ako idamay sa pagiging babaero mo, Seb. Saway ni Gregor sa lalaki at napatingin sa mga residente sa lugar. Masyado na itong malayo sa syudad, sabi ni Azana at nakaramdam ng pangamba at lungkot para sa kanyang lola. Kung di lang siya sana pumayag sa kagustuhan ng kanyang tiyahin, paniguradong normal pa ang takbo ng kanyang buhay, kahit mahirap pa siya. Mas mainam to para sa akin, wika ni Caspian, dahil sa islang to ay walang makakakilala sa kanya. Isda! Talangka kayo dyan! Hinarang ni Caspian ang kamay sa dibdib ni Azana nang muntikan nitong masagi ng planggana ng dalan ng babaeng naglalako ng isda at talangka. Si boss talaga, magaling tumiskarte. Tukso ni Seb at sumipol pa. Inalis naman ni Caspian ang kamay at muling nagpatuloy sa paglalakad. Kahit 6:00 pa lang na umaga ay halos lahat ng residente sa lugar ay mga alerto na sa kanya-kanyang trabaho. May ilang namamasada na at ilan ay nagtitinda o sumasakay pa daong sa kabilang isla. Boss, malayo pa ba yung tutuloyan natin? Nangangatok na yung tuhod ko. Sasakay ho ba kayo? Tanong ng tricycle driver. Barangay Santa Dolores ho. Sagot ni Gregor na alam kung saan sila paroroon dahil ito ang kasama ni Caspian noong tiningnan nila ang lugar na to. Sakay na ho kayo, sabi ng driver at nagpa-jack sa gamit itong tricycle. Pumasok naman doon si Azana at sumunod si Caspian habang si Seb at Gregor ay sa likuran. Tahimik lang ang dalawa sa loob ng tricycle habang si Seb ay walang tigil kadadaldal. Kahit nga ang tricycle driver ay natawa sa biro ng binata. Sigurado ka ba, boss? Na dito tayo tutuloy? Hindi makapaniwala na tanong ni Seb habang nakatingin sa bahay na hindi ganun kalakihan. Yes, may problema ka ba? Tanong ni Caspian nang mabuksan ni Gregor ang pinto. Wala ho, boss. Iniisip ko na baka hindi ka sanay sa ganitong klaseng bahay, sabi naman ni Seb matapos nilang makapasok. Ikaw talaga, hindi ka nag-iisip kahit kailan, umiling na sabi ni Gregor matapos maglagay ng tubig sa baso. Ha? Lutang na sagot naman ni Seb kay Gregor. Kung nagpatayo si boss ng mansyon dito sa lugar na to, o kaya malaking bahay, di tiyak magtataka ang mga tao at mag-uusisa kung saan ba talaga tayo nagmula at galing. Kwento ni Gregor at kinuha ang pizza sa lamesa. Ikaw, Mama Zana, baka gusto mo. Inabot ni Gregor ang pizza kay Azana at pinaglagyan na rin ito ng tubig sa baso. Hindi naman tumanggi si Azana dahil nakaramdam na rin siya ng pagkulo ng kanyang tiyan. Don't eat a lot. Magluluto ako ng pagkain, sabi ni Caspian nang mapansin na paubos na ang pizza na hawak ni Azana. Ito talaga mga to? Hindi niyo man lang sinabi sa akin na may pizza pala dyan. Excited na sabi ni Seb at kumuha ng 2 slice ng pizza sa box. Napailing na lamang si Gregor dahil lumabas na ang pagiging isip bata ng kanyang kaibigan. Magpalit ka muna ng damit sa kwarto at magpahinga. Gigisingin na lang kita pag oras na ng pagkain, utos ni Caspian at tumayo upang maghanda ng pagkain. Ayos lang, nakakapagpahinga naman ako kanina, sagot naman ni Azana at sumunod kay Caspian dahil ayaw niyang maiwan sa 2 ugok na yon. Kahit na isang gabi pa lang nakakasama ni Azana ang dalawa, ay masasabi niyang si Seb ang pinakamakulit sa lahat at tiyak na pag nag-stay siya roon, kukulitin siya nito at tatanungin ng kung ano-ano. Do you like spicy food? Tanong ni Caspian nang maramdaman ang presensya ni Azana sa likuran. Kahit ano naman kinakain ko, hindi ako pihikan sa pagkain, sagot ni Azana at umupo sa bakanting upuan. Inihanda naman ni Caspian ang kawali at nakahanda na seafood at sinimula itong lutuin. Marunong ka pala magluto? Sabi ni Azana habang pinapanood si Caspian na mukhang
bihasa sa kusina. It's my hobby. Sagot naman ni Caspian at hininaan ng apoy. Kung ganon, ba't mas pinili mo maging kriminal kumpara sa magkaroon ng tahimik na buhay? At sa gayon ay magawa mo ang nais mong gawin. Inalis ni Caspian ang takip ng kaldero at nilagyan ito ng tubig. Walang sino man ang gugustuhin na maging isang kriminal, Azana. Pero bakit? It's my twin brother fault. Putol ni Caspian sa sasabihin niya. Twin brother? May kakambal ka? Naguguluhang tanong ni Azana. Pero hindi na siya muli pang sinagot ni Caspian hanggang sa matapos na ang niluluto nito at sabay-sabay na silang kumain. Lumipas ang buong maghapon na walang ibang ginawa si Azana kundi humilata sa kama o di kaya'y tumulala sa isang tabi. Halos abala kasi ang tatlong kumag sa labas at hindi naman niya gustong abalahin ang mga ito. Saktong-sakto. At napadaan ako din ni Mabuti ay sumama kayo sa akin. Doon na kayo maghapunan. Naabutan ni Azana na sabi ng isang ginang kay Caspian, ganon na rin kay Seb at Gregor. Ayos yun, boss. Mukhang masaya sa lugar na yun. Excited na sabi ni Seb. Binaling naman ni Azana ang tingin kay Caspian nang mapansin itong nakatayo sa isang tabi habang pinag-iisipan kung anong desisyon na gagawin. Ano kayang pinag-uusapan nila? Tanong ni Azana sa sarili habang nakasilip sa bintana. We prefer to stay here. Si Caspian ang sumagot. Ganoon ba? Sayang naman kung hindi kayo makakapunta sa bulwagan. Lahat ng tao ay imbitado, lalo na kung bago lang kayo dito sa lugar. May panghihinayang na sambit ng ginang at kinuha ang basket na dala. Dali-dali namang naglakad si Azana palabas ng silid at swerte na lang dahil naabutan pa ito ng dalaga bago tuluyang makaalis. Pwede po ba akong sumama? Tanong ni Azana ng tuluyan na makalapit. Bahagya pa itong hingal na hingal dahil sa pagmamadali. Boss, sumama na tayo. Hindi mo naman pwedeng iwan si Azana ron mag-isa. Makahulog ang sabi ni Seb dahil kahit ito'y naiinip na rin. Hindi ko alam na may kasama pala kayong dalaga dyan. Abay, napakagandang bata. Puri ng ginang kay Azana na ikinapula ng pisngi nito. Noon pa man marami nang nahuhumaling sa ganda ni Azana. Pero pinagpapaliban niya lang ito dahil para sa kanya, hindi siya maganda katulad ng ibang babae. Nako, hindi naman po. Nahihiya niyang sagot sa matandang babae. Kaya siguro ayaw niyo umalis, no? At baka maiwan niyo ang nag-iisa niyong kapatid na babae? Sabi pa ng ginang dahilan para wala sa oras ay mapaubo sina Seb, habang si Gregor naman ay muntikan ng masamid sa iniinom nitong tubig. Hindi ko po sila kapatid. Agad na sagot ni Azana. Tita, kung hindi niyo po natatanong ay, nobya po iyan ng boss namin. Pagsisinungaling ni Seb. Ganun ba? Pasensya na kayo at medyo malabo na rin ang paningin ko. Para kasi kayong pinagbiyak na bunga, yung mga pagbumukha niyo halos pare-pareho. Natatawang sabi ng ginang. Mas gwapo naman ako sa dalawang to, tita. Singit naman ni Seb. Inabot pa sila ng halos ilang minuto bago tuluyang umalis dahil sa walang preno na bibig na Seb kasasalita. Halos hindi na nga ito maubusan ng kwento. Ining, may bisita tayo dito, iha. Tawag ng ginang na si Daisy sa anak nitong si Alara. Nandito na pa pala kayo, Nay? Lumabas naman ng minor de edad na bata sa isang medyo may kalakihang kubo habang buhat nito ang bata. Magandang gabi po sa inyo. Pumasok po kayo dito at huwag mahiya. Pag-aaya nito sa kanila matapos magmano sa ina nito. Ang ganda mo naman bata, ilang taong ka na ba, iha? Tanong ni Seb kaya binatukan nito ni Gregor. Bibiro lang ako, pare siloso ka naman agad. Natatawa na sabi ni Seb at kinindatan ng bata na sa tingin nila ay nasa 12 anyos pa lang. Sinabi ko naman sa'yo na huwag tayo magpunta sa lugar na to. Masyadong maingay at magulo. Reklamo ni Caspian nang marinig ang tunog ng instrumento kahit pa ito'y gabi na. Maging bihasa ka na, ganito talaga sa probinsya. Sagot ni Azana dahil noong siya'y 7 taong gulang pa lang, mahilig siyang sumama sa mga pagpupulong bago pa man nila tahakin ang buhay sa syudad. Boss, pasok kayo dito, mamaya na yan. Tawag ni Seb na parang 3 araw na hindi nakakain.
Hinawakan naman ni Caspian ang kamay niya at sabay silang pumasok sa loob. Sinundukan na rin siya ng kanin nito at sinabayan sa pagkain. Sa kaloob-looban niya ay hindi niya napigilan na maging masaya. Kahit na sino ay hindi mag-aakala na isang kriminal si Caspian dahil kahit papano may kabutihan pa rin ito ng loob. Pagkatapos ng hapunan ay naabutan ni Azana si Caspian na kinakausap ang menor de edad na bata. Good decision. Mas mainam na buhayin mo ang bata kaysa ipalaglag mo yan. Narinig ni Azana na sabi ni Caspian, masyado pa po kasi akong bata at wala pa po ang edad ko sa pagkakaroon ng anak at pamilya. Malungkot na sagot ng dalaga at napatingin sa kanya nang makita siya nito. Iha, okay lang sa akin, huwag ka maihiya. Pigil niya sa dalaga na akma itong aalis, pero sa huli ay hindi pa rin ito nagpapigil at umalis na ng tuluyan. Naiwan tuloy silang dalawa ni Azana at Caspian sa likod ng bahay ni Ginang Daisy habang nakatingin sa buwan. Tungkol sa sinabi mo kanina, tumingin si Azana kay Caspian, saka tinapos ang pagsasalita. Totoo ba na may kakambal ka? Yes. Walang kisap mata na sagot ni Caspian sa kanya. He ruined my life. Siya ang dahilan kung bakit ang isang paa ko ay nakatapak sa hukay. Because of him, nasira ang career na iniingatan ko. And I have no choice but to continue. Continue saan? Usisa pa niya. Sa sinimulan niya. Hindi ko alam kung asan siya. Ngayong matapos pagtaguan ng lahat ng sindikato at mga pulis, ay sa akin niya iniwan na lahat ng problema na meron siya. Kinuyom ni Caspian ang kamao at muli pang nagsalita. Hindi ako isang kriminal, pero dahil sa kanya I became one at naging pinuno at isang matinding kalaban ng mga sindikato at pamahalaan. Dugtong pa ni Caspian sa sinabi at halos pumutok ang litid sa kamay dahil sa pagkuyom. Nakaramdam naman ng takot at awa si Azana. Kaya pala gano'n na lang siya kung ituring ng ibang tao dahil sa pagkakamali na hindi naman ito ginawa. Katulad ni Azana ay hindi niya rin gusto ang nangyari sa kanya at kung asan siya ngayon. At alam niyang hindi na rin niya magagawa pa makatakas sa kamay ni Caspian. At walang ibang solusyon kung hindi nila tulungan ang isa't isa. Azana! Napatigil si Azana sa pagkain ng mangga nang magsalita si Caspian sa kanyang likuran. Bakit? Tanong niya at ipinatong muli ang mangga sa pinggan. Dinalhan kasi siya nila Seb dito sa bahay na kasalukuyan nilang tinutuluyan ng mangga na nakuha lang sa likod ng bakuran. May isa o higit na 2 linggo na rin sila dito sa kabilang isla. At sa awa naman ng Diyos, walang nagpapaulan sa kanila ng bala o kahit pa mga anino ng pulis ay wala upang dakipin si Caspian. Nasa maayos na kalagayan ng lola mo ngayon. Nagpadala ko ng tauhan doon at inilipat sa maayos na tirahan. Umupo si Caspian sa bakanting upuan at pinakita ang larawan. Huwag ka mag-alala, may caregiver na nag-aalaga sa kanya. And to be honest, kahit papano unti-unti na rin siyang gumagaling sa karamdaman niya. Dugtong pa ni Caspian. Hindi naman mapaglagyan ang kasiyahan ni Azana at sa tuwa nito ay hindi niya napigilan ng mapayakap sa bisig ng binata. Maraming salamat. Mangiyak-ngiyak na pasasalamat ni Azana. Hindi man sanay, ay niyakap din ito ni Caspian pabalik. You're welcome. Sagot ni Caspian at hinalikan ng noo ng dalaga. Mistulan namang natauhan si Azana sa ginawa nitong paghalik sa kanyang noo at bumitaw siya sa mga bisig ni Caspian pero pinigilan siya ng binata. Hayaan mo akong yakapin pa kita kahit ilang minuto. Pakiusap ni Caspian at hinigpitan ng yakap. Simula na madugingsan ng kanyang sariling pangalan at sumakabilang buhay ang ina ni Caspian dahil sa mga kalaban, ay hindi na muli siya nakaramdam ng pagmamahal at dahilan upang lumaban sa buhay. Matapos lumipas ang ilang sandali ay kusang bumitaw sa mga yakap si Azana, ngunit hindi pa man nakakalayo ang dalaga ay muli siyang hinila ni Caspian. I like your eyes. Sabi nito nang magtapat ang kanilang mga mata. Hindi naman makasagot si Azana dahil sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Halos ilang hibla na lang din kasi ang layo ng kanilang pagitan sa isa't isa. Amoy na amoy ni Azana ang mabangong hininga ni Caspian at kitang-kita niyang mapula nitong labi at makapal na pilik mata.
Remember our agreement? Tanong ni Caspian at napalunok. Boss! Pareho silang napatigil nang marinig ang malakas na katok ni Seb sa pinto. Palihim na napatawa si Azana nang mapansin ang pamumula na mukha ni Caspian sa galit. That boy? Umiiling na sabi ni Caspian at kinuha ang kutsilyo. Caspian! Gulat na sigaw ni Azana nang biglang pinatama ni Caspian ang kutsilyo sa tapat ng siradura ng pinto. Nice one? Sabi ni Gregor nang kusang bumukas ang pinto. Naaabala ba namin kayo, boss? Pagbibiro naman ni Seb. Hindi ka ba naaasiman dyan sa kinakain mo? Pag-iiba ni Caspian ang usapan na tumingin kay Azana. Hindi no, ang sarap kaya. Sagot ni Azana at sinausaw pa sa asin. Dahil sa kuryosidad, ay kumuha si Caspian ng isang tipak ng mangga at ginaya ang ginawa ni Azana. Napamura naman siya nang malasahan kung gaano kaasim ang mangga na kinakain ng babae. Bakit? Maasim? Tanong ni Azana na maggiliw pa rin sa pagkain. Inagaw naman yun ni Caspian at inilayo kay Azana. Sino nagsabi sa'yo na kumain ka ng ganyan? Tanong ni Caspian na bumalik na naman ang pagkainis. Wala, nakita ko lang to sa mesa kaya naisipan kong tikman. Pagdadahilan ni Azana at kumuha pa na isang tipak na mangga at isinawsaw ito sa toyo. Kaya nga boss, ang tagal mo kasing dumating, kanina ka pa namin hinihintay. Sang-ayon ni Seb na nakahinga ng maluwag. Nakahanda na rin boss ang bangka para sa pagpalaot. Dagdag naman ni Gregor. Handa na ba ang mga kagamitan? Tanong naman ni Caspian. Oo, pumunta nga dito si Tatang Joseph. Singit naman ni Azana at saka tiningnan ng bangka na kanilang sasakyan. Iwan mo na nga yan dyan. Sigurado mas maraming masasarap na prutas at sariwa doon sa pupuntahan natin. Pigil ni Caspian kay Azana na akma pa nitong dadalhin ng mangga. Wala naman nagawa si Azana kundi iwan ito hanggang sa pumalaot sa dagat. Ilang oras ang biyahe nila sa pagpalaot sa dagat at tuluyan na rin silang nakarating. Masyado na pala itong malayo sa bayan. Sabi ni Azana nang makababa sila ng bangka. Halos iilan lang kasi ang mga bahay na naroon. At kung meron man, layo-layo din ang mga ito. O hindi kaya, ay yari lang sa kawayan at anahawang bahay. Ayaw nyo nun? Solo nyo ang lugar. Tukso ni Seb at naunang naglakad habang daladala ang bagahe. Hindi rin matukoy ni Azana kung ba't ba sila umalis sa bayan ng Santa Dolores kung maayos naman ang pakikitungo ng mga tao sa kanila. May bali-balita na may ibang dayo sa lugar na yon. At nagmamasid sa lugar. Upang makasigurado kailangan nating umalis doon hanggat maaari. Napatingin naman si Azana kay Caspian dahil sa sinabi nito. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Nagtatakang tanong ni Azana. Halata sa kilos mo. Sagot naman ni Caspian at ginulo ang kanyang buhok. Bahagya naman niyang kinurot ang tagiliran ng binata at mabilis na tumakbo. Pasaway ka talaga? Natatawa na sabi ni Caspian at hinabol si Azana. Mukhang ikaw lang matitirang malungkot dito. Natatawa na sabi ni Gregor habang nakatingin kay Azana at Caspian na tumatakbo. Huwag mong sabihin na, good luck. Putol ni Gregor sa sasabihin ni Seb at nauna ditong maglakad. Iba ka talaga dumiskarte pre. Sabi ni Seb at inakbayan si Gregor na ang tinutukoy ay ang babaeng nakilala nito sa bayan ng Santa Dolores. Kung hindi si Seb nagkakamali, ay dito ang lugar kung saan nakatira ang babaeng nagugustuhan ni Gregor noong minsan na nakilala nila ang babae sa palengke. Kakasya kaya tayo dito? Lumapit si Caspian kay Azana at binuksan ang pinto. Doon sila sa kabilang kubo. Sabi ni Caspian na ang tinutukoy ay yung isa pang kubo na halos ilang metro ang layo sa kanila. Sigurado ka? Usisa ni Azana pero nauna nang pumasok roon si Caspian. Sandali pang napatingin si Azana sa kalangitan dahil dumilim ito at malakas na kumulog at isang pahiwatig na paparating ang malakas na ulan. Pumasok ka na dito. Utos ni Caspian at sinindihan ng lampara.
Sinunod naman ito ni Azana at pumasok sa loob. May isang maliit na kusina at kwarto roon. Kung si Azana lang ang tatanungin, sanay na siya sa ganito, ngunit pagdating kay Caspian, hindi niya alam. Baka hindi ka sanay sa ganito, sabi ni Azana, dahil sino nga na ba nang tutuloy sa ganitong klaseng kaliit na kubo kung kaya naman ito magpatayo na higit 5 mansyon kung gugustuhin ito. Nanggaling din ako sa hirap. Lahat ng bagay na meron ako pinaghirapan ko. Kaya wag mo na akong isipin. Sagot ni Caspian at sinara ang bintana nang bumagsak ang malakas na patak ng ulan mula sa kalangitan. Ngayon ay tinatambulang puso ni Azana sa labis na kaba. Ito kasi ang 2nd beses na nagsasama sila sa isang bahay na halos sila lang 2 ang tao. Magpapahinga na ba tayo? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Azana. Sa tanong ni Caspian sa kanya. Mauna ka na. Sagot ni Azana na hindi pinapahalata ang kaba. Hindi ako magpapahinga kung hindi ka susunod. Bakit? Naglakad si Caspian palapit kay Azana at tumayo sa harapan nito bago dahan-dahang yumuko. Dahil meron tayong kasunduan, Azana, nauubusan na ako ng oras. Paliit na ng paliit ang mundong ginagalawan ko. Sabi ni Caspian at inalis ang ilang hibla ng buhok ni Azana na nakatabing sa mukha nito. Ilang linggo lang ang binigay kong palugit sa'yo. At sa tingin ko naman sapat na yun para maging handa ka. Dugtong pa ni Caspian at lumayo sa kanya bago pumasok sa munting silid. Nangangatog ang tuhod na tumayo si Azana at tumingin sa pintuan kung saan si Caspian pumasok. Tama si Caspian. Ilang linggo na rin ang lumilipas at ang kasunduan ay kasunduan. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Naguguluhang tanong ni Azana sa sarili dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa maikling panahon kasi na nakasama niya ang binata, ay unti-unti siyang nahuhulog sa mabubuting bagay na pinapakita nito sa kanya. At dumating sa punto na nawala na sa kanyang isip kung bakit siya dinakip nito. May kailangan lang si Caspian sa kanya. Tinupad nito ang pangako nito sa kanya at wala siyang karapatang magreklamo at mag-isip ng iba pang bagay. Hindi sila pareho ng nararamdaman ng binata. At kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, kailangan niya itong itago hanggang sa mailuwal niya ang bata at magpakalayo-layo. Kinabukasan ay nagising si Azana dahil sa huni ng mga ibon sa kanilang paligid. Minulat ni Azana ang talukap ng kanyang mga mata at tumingin sa kanyang tabi. Caspian, banggit niya sa pangalan nito. Minulat naman ni Caspian ang mga mata nang marinig ang pagtawag ni Azana sa kanya. Lalabas na ako saglit. Naiilang na sabi niya. Napakunot naman ang noo si Caspian sa kanyang sinabi at dinantay ang paa sa kanya at niyakap sa bewang ng mahigpit. Madilim pa sa labas, sabi ni Caspian at inayos ang kumot na nakatabing sa kanilang mga katawan. Okay lang, babalik din naman ako agad. Sabi pa ni Azana na halos hindi makatingin sa binata. Imbis na sagutin naman ay taimtim lang siyang tiningnan ni Caspian at dahan-dahang sinakop ang kanyang labi. Mamaya ka na umalis pagsapit ng araw, sabi ni Caspian sa pagitan ng kanilang halik. Naiihi na ako. Sandali namang tumigil si Caspian at kahit labag sa loob, ay lumayo siya kay Azana. Kaya mo bang maglakad? Dahan-dahang tumayo si Azana at tumango bago tiniklop ang kumot. Inalalayan naman siya ni Caspian, tumayo at maglakad palabas. Wag na, kaya ko naman maglakad. Tanggi ni Azana nang binuhat siya ni Caspian na parang bagong kasal. Wag mong ipilit kung di mo kaya. Saad ni Caspian, habang buhat si Azana, dahil kahit hindi sabihin ng dalaga, ay alam niyang nahihirapan ito maglakad dahil sa kanilang ginawa. Matapos noon ay bumalik na rin silang dalawa sa kubo at nagkape, habang nag-uusap hanggang sa hindi na nila namalayan na sumapit na pala ang umaga. Kumain ka pa ng marami, sabi ni Caspian na mapansin si Azana na tapos nang kumain. Ha? Pero busog na ako. Hindi pwedeng busog ka lang. Pinipilit pa siya ni Caspian at sinubuan siya ng pagkain. Nakasimangot naman nang inuya ito ni Azana dahil halos lumobo na ang kanyang pisngi. Ngunit lingid sa kaalaman nila Caspian, ay may isang lalaki na patagong nanunood sa kanila sa malayo. Kinuha ng lalaki ang telepono at tumawag roon upang ipaalam ang balita.
Nakita ko na kung saan nagtatago ang kakambal mo. Ngumisi ang lalaki habang nakatingin kay Caspian at Azana na masayang kumakain. Good, hindi na ako makapaghintay na bumalik sa pwesto ko at ako mismo ang tuluyang kikitil sa sarili kong kapatid. Nakangisi na sabi ni Chase at pinatay ang tawag bago pinaikot sa kamay ang hawak nitong baril. Hindi ko hahayaan na tuluyan mo sirain ang mga plano ko sa isang iglap lang. Binugan ni Chase ang usok ng sigarilyo at walang kurap na binaril ang larawan nilang magkapatid kasama ang kanilang ama't ina bago tumawa na parang isang baliw. Si Chase ang may kagagawan kung bakit namatay ang sarili nilang ina. Ganun na rin ang kanilang ama dahil sa inggit at galit para sa kakambal. Pakiramdam ni Chase ay inagaw lahat ni Caspian ang dapat na meron siya. Ngunit palaging nakikita ng mga magulang nila ang kamalian ni Chase hanggang sa nagrebelde siya. Nagtanim ng galit at puot sa mga ito. Samantala, hindi naging mahirap sa kanila ang pagsistay sa probinsya, lalo na kay Caspian dahil sanay na ito. Naging maayos at tila walang tinatakasan na problema ang mga ito kasama si Azana. Hanggang sa sumapit ang isang buwan. Maayos na tayo naninirahan dito. Boss, ba't pa natin kailangang umalis? Inilapag ni Caspian ang dyaryo sa lamesa at tumingin kay Azana nang lumabas ito sa silid. Masyado na malaking pera ang nakapatong sa ulo ko. Ito na rin sa tingin ko ang oras para ipaalam sa publiko ang katotohanan. Wika ni Caspian. Lumapit naman si Azana sa mga ito at umupo sa isang tabi. Noong nakaraang linggo, nalaman nilang nagdadalang tao siya at gumawa agad si Caspian ng aksyon upang makapaghanda sa pag-alis sa lugar. Ngunit hindi ba at mas lalong napakadelikado kung aalis pa tayo dito sa isla? Hindi sa lahat ng oras ay pwedeng yung takasan ng problema. Dadating at dadating ang oras na kailangan nyo itong harapin. Singit naman ni Azana. Wala man siya sa posisyon para magsalita. Ngunit hindi na siya nakapagpigil pa. Sangkot na rin siya sa gulong to. Dahil nasa kanyang sinapupunan, ang bata kung saan ang ama ay hinahanap ng mga pulisya. She's right. Pagsang-ayon naman ni Caspian at muli pang nagsalita. Naisipan naman ni Azana na lumabas upang magpahangin. Ngunit tila may napansin siyang kakaiba sa puno sa hindi kalayuan kung saan siya naroon. Namamalikmata ba ako? Tanong ni Azana sa sarili. Madalas niyang mapansin ang kakaibang presensya sa lugar, lalo na sa gawing parte ng puno na yun na para bang may nanonood sa kanila. Anong tinitingnan mo dyan? Tanong ni Caspian na makalabas ito sa kubo. Wala, may napansin lang ako sa parting yun? Turo ni Azana at agad binalingan ni Caspian ang tingin. Baka ligaw na hayop lang. Hindi eh. Madalas ko mapansin na may kakaiba sa parting yun. Saad pa ni Azana na hindi inaalis ang tingin. Pumasok ka muna sa loob, ako nang bahala. Titignan ko. Utos ni Caspian at kinuha ang kutsilyo. Tahimik na naglakad si Caspian papunta sa lugar na yon. Ngunit bago pa man ni Caspian ito marating, ay narinig niya ang pagtunog ng tuyong dahon dahil sa tahimik na paglalakad. Lalo tuloy naging malakas ang kutob ni Caspian at binilisan ang paglalakad, ngunit naging mabilis din ang lakad na narinig niya. Akala mo siguro matatakasan mo ako. Sabi ni Caspian sa sarili at mabilis na tumakbo at hinabol ang lalaking nagmamasid sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Caspian ang kutsilyo bago umiba ng daan at tumalon sa malaking punong nakatumba. Nang makita ni Caspian ang papalapit na lalaki, ay inihanda niya ang sarili at pinatama ang kutsilyo sa gilid nito. Bahagya pa itong dumaplis sa tenga ng lalaki kaya natigilan ito. Sino ka? Untag ni Caspian matapos lumabas sa kanyang pinagtataguan at buong lakas na sinipa ang lalaki sa muka at sinuntok sa sikmura. Bakit ko naman sasabihin sa iyo kung sino ako? Nakangising tanong naman ng lalaki habang nakatingin kay Caspian. Muntikan pa itong hindi makilala ng lalaki dahil kamukhang kamukha ito ni Chase na kakambal nito. Hindi mo sasabihin? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Caspian at sinuntok ito sa pisngi bago mahigpit na hinawakan sa liig. Halos mamilipit naman sa sakit ang lalaki. At kinapos ang hininga at saka itinaas siya ni Caspian sa ere gamit ang kamay nito na nakahawak sa liig. Kahit anong gawin mo, hindi ako magsasalita.
Dahil sa sinabi ng lalaki, ay lalong nabuo ang galit ni Caspian at mas sinigpitan pa ang pagkakasakal sa leeg nito hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng buhay. Bumalik si Caspian sa kubo habang hawak ang telepono na nakuha ni Caspian sa lalaki. Asan si Azana? Nasa loob, boss. Bakit? Ang tagal mo bumalik. Usisa ni Seb pero nilampasan lang ito ni Caspian at pumasok sa loob. Caspian, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Azana nang hawakan siya dito sa kamay habang dala ang armas. Kayong dalawa, kunin niyo ang lahat ng armas. Utos ni Caspian at naglakad palabas habang hawak ang kamay ni Azana. Mukhang nakuha naman ng dalawa ang ibig sabihin ni Caspian at dali-dali ang mga ito na sumunod hanggang sa tuluyan sila makasakay ng bangka at nagsimulang pumalaot. Tinapon ni Caspian ang telepono sa tubig at kinuha ang katana. Paliit ng paliit ang mundo ni Caspian. Boss, nakikita mo ba nakikita ko? Tanong ni Seb. Hindi ito maganda. Bulong naman ni Gregor nang makita nila ang yate na papalapit sa kanila. Umiba ka ng daan. Hindi pa man halos naliliko ni Seb ang bangka nang paulanan sila ng bala. Dahilan para sabay-sabay silang tumalon sa tubig at sumisid sa dagat. Hanapin niyo! Sigaw ni Chase habang nagpapalingalinga. Hinawakan ni Caspian ang kamay ni Azana at sabay silang sumisid kasunod si Gregor at Seb. Akyat! Wika ni Caspian na makuha ang pagkakataon na umahon at pumunta sa mismong yate ni Chase. Pinanlakihan pa ito ng mata ni Azana bilang senyales na masyado itong delikado. Ngunit pinagpatuloy pa rin siya ni Caspian at sumunod doon ng tatlo. Azana! Tabi! Sigaw ni Seb at nagpaputok ng baril. Naging alerto naman ng mga tao sa yate at pumunta kung saan nagsimula ang nangyaring putukan. Hanapin niyo! Singhal ni Chase at humarap, ngunit isang malakas na suntok ang natamo nito sa pisngi. Hayop ka! Untag ni Caspian at sinipa ang baril ni Chase bago yumuko at pinaputokan ng baril ang mga kalaban na lalapit sa kanya. Masyadong maraming kalaban at hindi sapat si Caspian at ang dalawa pang lalaki upang talunin ang mga miyembro na kasama ni Chase. Huwag niyo akong protektahan, bigyan niyo ako ng baril. Wika ni Azana habang nasa gitna ng magkabilang tabi ni Gregor at Seb. Hindi maaari, masyadong delikado sa iyo at sa bata. Sagot naman ni Gregor. Ngunit matigas ang ulo ni Azana at walang takot na kinuha ang baril na hawak ng kalaban na walang buhay at pinaputok sa kalaban. Hayaan na natin siya sa gusto niya. Sapat lang ang armas natin pero hindi ang tauhan. Saad ni Seb at sumugod sa mga kalaban. Sa kabilang dako ay walang nagpapatalo sa dalawa. Pareho itong malakas at magaling. Ultimo ang mga sariling tauhan ni Chase ay nalilito kung sino si Chase dahil parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Ubos na ang pasensya ko sa iyo, Chase. Ikaw ang may kagagawa ng lahat. Sigaw ni Caspian at mahigpit na hinawakan sa kwelyo ang kapatid. Ngunit natumbay ito ng malakas nang hinampas sa batok ng kalaban. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi kita titigilan hanggat di ko nasisira ang buhay mo. Nakangisi na sabi ni Chase at buong lakas na sinipa si Caspian sa sikmura at tinutukan ng baril. Ang haba na naging palugit ko sa iyo, kaya ngayon ako na mismo ang maglilibing sa iyo. Saad ni Chase at kinalabit ang gatilyo. Hindi ka pa rin nagbabago, Chase. Hindi ka pa rin marunong mag-isip. Nahihirapan na sabi ni Caspian at tinapon ang bala ng baril sa dagat bago sinipa si Chase sa muka at nakipagpalitan dito ng suntok. Ang kaninang yate ay napalitan ng kulay pula dahil sa dugo ng mga kalaban na nakahandusay. Bilang na rin sa mga daliri ang kalaban at hindi na rin sila Seb nahihirapan na kalabanin ito. Sumuko ka na! Singhal ni Caspian at napaigik nang kinuha nito ang kutsilyo na isinaksak sa kanyang tagiliran. Hindi pa ito kontento at hinampas ng bote sa ulo si Caspian bago malakas na sinipa. Hindi ba't kayo naman ang pamilya? Ngayon magsama-sama kayo? Parang isang demonyo na sabi ni Chase at mariin at tinapakan ng kamay ni Caspian na pinipilit inaabot ang baril. Namuo ang galit at puot sa katauhan ni Chase dahil sa inggit na nararamdaman para sa kakambal na si Caspian. Dahil dito ay nagawa niyang magrebelde at patayin ang sariling mga magulang gamit ang sarili niyang kamay. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Saad ni Caspian at napaubo nang sipain siya ni Chase sa likuran at napasukan na siya ng dugo.
Ang tanong, kung magagawa mo yun. Ngumisi si Chase at kinuha ang baril na pilit kinukuha ni Caspian. Chase! Sigaw ni Azana na halos manlamig sa kinatatayuan nang makita ang kalagayan ng ama ng kanyang anak. No! Huwag kang lumapit, Azana! Kita mo nga naman ang tadhana. Tumawa si Chase at lumapit kay Azana na kinalabit ang gatilyo ng baril ngunit hindi ito pumuputok. Hi, dear! Ngumisi si Chase at inagaw ang baril kay Azana. Nangangatog naman ang tuhod ng dalaga habang nakatingin sa mga mata ni Chase. Oo nga at magkamukha si Caspian at Chase. Ngunit magkaiba ang mga mata ng dalawa. Dahil lang kay Chase ay bughaw at puno ng puot ang mababasa sa mga mata nito. Huwag mo siyang lapitan! Untag ni Caspian at sinuntok si Chase gamit ang natitira nitong lakas. Dumura naman si Chase ng dugo at tumingin kay Caspian na hinarangan si Azana sa harapan nito. Ako ang patayin mo, Chase. Huwag ang taong mahal ko. Walang mababakas sa takot sa mukha nito. Hindi man maamin ni Caspian ng diretso sa mga mata ni Azana ang nararamdaman, pero nais niya itong ipakita gamit ang pagtatanggol dito at sa kanilang anak, kahit pa ialay niya ang kanyang buhay. Boss! Sigaw ni Seb at tinaas ang kamay ng baril ni Chase, ang hawak nitong baril. Sumunod naman sa likod nito si Gregor. Matapos masiguro na ubos na ang kalaban. Sige, lumapit kayo. At bungo niyo ang mismong pasasabugin ko. Usal ni Chase at tinutok ang baril sa bawat isa. Tinaas ni Gregor ang kamay at sinipa ang baril papunta kay Chase. Hindi mo sinabi sa akin na masunurin pala ang mga tauhan mo? Nakangisi na sabi ni Chase at kinuha ang baril na sinipa ni Gregor. Patayin mo na ako, Chase, upang matapos na ang kaguluhang to. Caspian! Saway ni Azana na halos nangingilid na ang luha. Kahit di mo sabihin ay gagawin ko talaga yon. Kinasa ni Chase ang baril habang naririnig ang helicopter at ang maraming bangkang dimaki na napapalapit sa kanila. Kung mabubulok man ako sa kulungan ay mas mabuti pang mamatay na tayo ng sabay. Buong lakas na tinulak ni Azana si Caspian sa harapan niya upang salagin ang bala ng baril. Kasabay nito ang isang malakas na putok. Nanginginig na minulat ni Azana ang mata nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Caspian sa kanya. Wala rin siyang nararamdamang sakit sa kahit anong parte ng kanyang katawan. Huwag mo nang uulitin yun. Tiningnan naman ni Azana si Chase na nakahilata sa kanilang harapan. Pero agad na umiwas ng tingin dahil hindi niya masikmura na tingnan nito. Ano nangyayari? Automatic na kay Chase na tama ang bala. Oras na kalabitin niya ang gatilyo, Ma'am Azana. Sabi naman ni Gregor. Paano kung hindi nakaset up ang baril na yun at sa ito tumama ang bala? Di ko mapapatawad ang sarili ko. Sabi ni Caspian at hinalikan ng noo ni Azana. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo, Caspian. Ganun kita kamahal. Napangiti naman si Caspian at hinawakan si Azana sa magkabilang pisngi. Boss, mamaya na yan. Kailangan pa natin linisin ang pangalan natin sa mga pulis. Wika ni Seb at kumindat kay Azana bago tumabi kay Gregor dahil akma siyang susuntukin ni Caspian. Tila naalis naman ng bigat sa dibdib ni Azana sa nangyari. Na para bang nakawala sila sa matagal na pagkakabihag. Dumating ang mga pulis at alagad ng pamahalaan. Naging mahabang proseso upang linawin ang kaso na nakapatong kay Caspian. At hindi naman nagtagal, naging maayos ito at nais sa publiko. Maayos namang naipanganak ni Azana ang kanyang anak na malusog na babae at hindi nagtagal ay lumaki na ito ng maayos kasama siya at si Caspian. Daddy, I want chocolate po. Nakanguso na sabi ni Aryan sa ama nitong si Caspian. Baby, tama na muna ng chocolates. Sige ka, baka gusto mo mabulok yung ngipin mo. Pananakot ni Azana sa anak. But mommy, I want chocolate. Hayaan mo na, minsan lang naman Han. Bulong ni Caspian sa asawa nitong si Azana na kasalukuyang nakaupo sa couch sa tabi nito. Ikaw talaga ang hilig mo i-spoil yung anak natin. Wika ni Azana habang nakatingin kay Caspian na binuhat ang anak nila at inabutan ng chocolate. Hindi kasi magawang tiisin ni Caspian na makitang umiiyak ang anak nila o kapag may hinihingi na bagay tapos hindi maibigay. Madalas ay binibigay lagi ni Caspian ang gusto ng anak, kumpara kay Azana na laging may limitasyon upang matuto.
Minsan lang, Han. Gaano kadalas ang minsan? Tiningnan ni Caspian ang suot na relo at tumayo bago hinawakan ng kamay ni Azana at tinungo nila ang kusina. Anong gagawin natin dito? May pagkain naman sa mesa at di na natin kailangang magluto. Wika ni Azana pero pinasanda lang siya ni Caspian at nilagay ang kamay sa bewang. Baka may makakita sa atin. Saway ni Azana na matukoy ang gusto nitong mangyari. Akong bahala. Pagmamatigas ni Caspian at ngumiti bago sinakop ang labi ng asawa. Sinabayan naman ito ni Azana at nilagay ang kamay sa batok nito habang magkalapat pa rin ang kanilang labi. Sa huli, napagdesisyonan ni Caspian na magtungo sila sa kwarto upang makasigurado na maaangkin niya si Azana. You always drive me crazy. Wika ni Caspian sa pagitan ng kanilang marahas na palitan ng halikan. Napangiti naman si Azana at sinabayan nito at mahigpit na niyakap. Naging mababa ang tingin ni Azana sa sarili dahil sa pagbili ng kanyang dignidad. Ngunit lahat ng yun ay binago ni Caspian. Hindi man naging maayos ang paninimula nila ni Caspian at naging magulo ang takbo ng buhay niya, pero sa huli ay naging matuwid ito at buong puso siyang pinanindigan ni Caspian. Hindi dahil para sa sarili nitong kapakanan, kundi dahil may nararamdaman ito sa kanya na higit pa sa pagmamahal. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Sold to the Criminal Boss. Written by Hazel Ashi. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!